First time ko rin po mag-quote. Anyway, no, bakit po ako ang nasa inyong harapan? Si Pastora Sara po ay speaker ng JLS dahil anniversary po nila. Okay po, so March 5 po ako, chinat ni Pastora na sabi niya sa akin, Gelay, kamusta? Bago po ako nag-reply, chinat ko muna si Ate Kat. Ate, bakit si Pastora nangangamusta? Kasi tapos, yun, napatanong ako sa sarili ko, kamusta ba ako? Pero, ayun nga po, sinabi niya po na ako po ang mag-share this day. Okay po, so, alam ko po na walang aksidente kung bakit tayo lahat nandito. Patuloy po tayong babasagin ng Panginoon. No, it is the Lord who wants us to be part of great harvest. Pero bago po tayo mag-participate or maging parte ng great harvest, gustong-gusto po ng Panginoon na maproseso o maranasan natin yung great brokenness. Before great harvest, great brokenness po muna. Kaya po, ngayong araw, patuloy po tayong babasagin ng ating Panginoon. So last time po, share ni Alex yung brokenness to breakthrough. Yun yung brokenness ni David. And last Sunday, ang share po ni Pastora ay about din po, broken to be used, which is yung lepers worship. Pero ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay si Pedro. Sino po nakakilala kay Pedro? Okay? It's all about Peter's brokenness po this day. And gaya ng sinabi ko po sa John 12:24, John 12:24, truly, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Handa na po ba kayong mabasag? Pero before we start po, pwede po bang pumikit tayong lahat? Ilang minuto po na magkaroon po tayo ng sariling panalangin sa Panginoon at magkaroon po ng tapat na puso na umaamin, tumatanggap, nagpapatama. To receive the word, hindi ka lang basta uupo, pero handa kang magpabasag ng puso. Lord, patuloy po kaming nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat, Lord, sa wagas mong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa paulit-ulit na pagpapatawad, pagtatanggap, Panginoon, sa amin, despite, Lord God, ng aming mga kahinaan, despite, Lord God, ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, I pray this time na hindi po makita ang kahinaan ko, Panginoon. Hindi rin makita kung ano ang kaya kong gawin. Lord, ikaw ang makita ng bawat isa, maranasan, Lord God, mangyari ang nais mo, Panginoon, at bigyan mo po kami ng pusong tumatanggap, Lord God, pusong nagpapatama, Panginoon, at pusong basag, Lord God, sa harapan mo. Lord, maging kalugod-lugod po sa iyo ang aking iniisip, Panginoon, ang aking sasabihin. Ang nais mo lang, Panginoon, ang ma-receive ng bawat isa. Maraming salamat po. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun po, So, kung si Alex po ay magaling sa English, ako po ay fan po talaga ako ng Filipino. Okay? Puro. Dayak lang. Okay po. So, ang title po natin ngayon ay ang Pusong Basag. Handa na po ba kayo magpabasag ng puso? Hindi pa tapos ang Panginoon. Lord, hindi pa ba sapat yung last week? Hindi pa sapat yung nakaraan? Bakit ngayon gusto nyo pa rin po kaming basagin? Ibig sabihin, meron pang hindi pa po nababasag. Sabi po sa Psalms 34:18, sa Psalms 34:18, pwede nyo pong buksan ninyong Biblia. Ang salita lang po ng Panginoon ang papabago. The Lord is close to the brokenhearted. He saves those whose spirits have been crushed. Ngayon po, kung meron pa rin pong pusong nagmamataas, this is the day po na patuloy po tayo magpabasag ng puso. Gaya po ng sabi ko kanina, tapos na tayo kay David, dun sa lepers worship. Ngayon po,
Si Peter po ang ating pag-uusapan. Sino po nakakilala kay Peter? Kay Pedro. Siya daw yung may hawak ng manok. Okay? So si Peter po, tingnan natin yung Peter's profile. Okay? Siya po ay si Simon Peter. Okay? Ang kanya pong birthplace ay sa Galilee. At ang kanyang trabaho ay fisherman. Siya po ang pinaka-famous na mangingisda sa buong mundo. Okay, ang status niya po, siya po ay married. Dahil dun sa Matthew 8:14-15, nabanggit po doon na meron siyang biyanan. Okay? So, pero hindi po tayo magpo-focus sa biyanan. Okay? Nasabi ko lang po para alam natin yung background ni Peter. Okay? At si Peter po ay isa sa mga disciple ni Jesus. Okay? Sabi po sa Matthew 4:19, sinabi ni Jesus, nakita ni Jesus si Peter doon sa ilog or dagat. Okay, ano sabi niya? Follow me and I will make you fishers of men. Okay? So iniwanan niya po ang dati niyang trabaho at kilala rin po siya bilang impulsive. Sino po dito impulsive? Natawa si Janelle. Okay. So, siya po ay impulsive. Sinasabi niya po kung ano yung nararamdaman niya. Sobrang close po siya kay Jesus. Talagang body-body. Kilala rin po si Peter. Siya po yung nagsabi na si Jesus ay ang Messiah. Okay po? Sa Matthew 16:16. At dun din po sa Matthew 16:18, si Peter din po yung pinalitan yung pangalan. Sabi ni Jesus, you are Peter, on this rock, I will build my church. Okay? Siya po si Peter. And si Peter rin po, yung kauna-unahang nakapaglakad sa dagat. Okay? Makikita po natin yan sa Matthew 14:28-31. Okay? At isa rin po si Peter ang naka-witness doon sa transfiguration. Hirap na ako. Okay? So, ayun po yung mga highlights ni Peter. Yun yung mga achievement ni Peter. Okay, kasama rin po siya sa Last Supper nung malapit ng maaresto si Jesus. Pero po, meron tayong kwento. Those are the highlights. And Peter po ay naka-experience din ng lowlights. Ayun po yung dininay niya si Jesus. Okay po, ilang beses niya po dininay si Jesus? 3 times. Okay, so i-journey po natin, magkikwento po tayo dito, no? Makikita natin yung journey ni Peter from his denial into his restoration. Okay po, so number 1, makikita po natin sa Luke 22:31-32. Okay? For the information of everyone, yung journey po ni Peter ay makikita sa 4 gospel. Okay, pero sa Luke po yung ating gagamitin. Sa number 1 po, okay, Jesus knew, pumipiyo ko na, Jesus knew that Peter would deny him and he loved him anyway. Bago pa lang po, para sa kaalaman ng lahat, bago niya po dininay si Jesus, ito po yung mga naunang nangyari. Okay, so babasahin po natin sa Luke 22:31-32. Okay? Sige po. Sabi po to ni Jesus, ito na po ay malapit na po siyang arestuhin. At kausap niya po dito ang mga disciple niya. And si Peter. Sa Luke 31, sabi po ni Jesus kay Peter, Satan has asked to test all of you as a farmer tests his wheat. Simon, Simon, I have prayed that you will not lose your faith. Help your brothers be stronger when you come back to me. Una pa lang po, sinabi na ni Jesus na nagsabi si Satan na ititest kayong lahat. Pero, yung sinasabi niya po kayong lahat, ititest po lahat ng disciple. Parang nangyari po kay Job. Humingi po ng permiso si Satan na ititest niya si Job. And totoo po na inas ni Satan na ititest niya yung ano po dyan, yung ano tawag doon, yung
ginagano po yung bigas. Parang gano'n, opo. So, isi-shake. May pagdadaanan. Sa unang sinabi niya po, susubukin ang lahat ng disciple, pero po sa verse 32, personal niya pong sinabi kay Simon, nananalangin ako para sa iyo, para hindi mawala yung pananampalataya, at kapag nakabalik ka, papalakasin mo yung mga kapwa mo pananampalataya. So makikita po natin, no, umpisa pa lang pala, alam na ng Panginoon. No, Jesus is so confident that Peter will come back from his fall because he personally prayed for Peter. At sobra po akong na-amaze dun sa verb na ginamit po. So balikan po natin sa Luke 22:31 to 32. I have prayed, past tense. Hindi niya po sinabi, I will pray for you. Sinabi niya, I have prayed. Ibig sabihin, matagal na pong nilalaban ng Panginoon sa panalangin si Peter. And the Lord permits to test us, not to bring harm, na katulad ng gusto ni Satanas. No? Inaalaw ni Lord na matest tayo kasi naniniwala siya sa'yo. Hindi dahil kaya mo, kundi dahil nilaban ka ng Panginoon sa panalangin. Hindi sa kakayahan mo. Grabing pag-ibig. And, sabi sa Hebrews 7:25, so He is fully able to deliver perfectly all who draw near to God. Hindi mo po mapagtatagampayan kung hindi tayo nagdo-draw near to God. Hindi ibig sabihin na nilaban tayo sa panalangin ay automatic na makakaya natin. Those people lang po na who draw near to God, for He lives to pray continually for them. Palagi po tayong pinapanalangin ng Panginoon. Jesus Himself, nag-i-intercede po sa atin. Kaya ngayon kung meron ka pong sitwasyon na lagi mo, Lord, makakaya ko pa ba to? Lord, matatagpumpayan ko pa ba to? Paulit-ulit na lang po ako sa gantong kwento. Paulit-ulit na lang po ako sa gantong kasalanan. Pero kapag nagkaroon ka po ng pusong basag sa harap ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo. Dahil nilaban ka na po niya sa panalangin noon pa. At hanggang ngayon, may nananalangin pa rin po para sa iyo. Okay po. Pero, eto na. Ang ganda-ganda ng sinabi, balik po tayo dun sa Luke 22, ang ganda-ganda ng sinabi ni Jesus kay Peter, pero si Peter, bida-bida. Ano po yung response niya kay Jesus? Okay? But Peter said to Jesus, Lord, I am ready to go to prison with you. I will even die with you. Yabang. Hindi niya daw yun gagawin. Okay? Mamatay man, Lord, hindi kita iiwan. Pero ano pong sinabi sa kanya ni Jesus? Peter, before the rooster crows tonight, you will say, you don't know me. You will say this 3 times. Hindi 1, 2, pero 3 beses mo akong i-deny. At tuloy po yung kwento, okay? Inaresto na, nagpray na po si Jesus sa Mount Olive. Binetray na rin po siya ni Judas, no? At inaresto na po siya. Kung babasahin po natin yung buong Luke 22. At eto na nga. Nagkatotoo po yung sinabi ni Jesus kay Peter. Sa Luke 22:54-60, Peter says he does not know Jesus. Babasahin po natin to na para kahit kayo rin po mismo, ma-imagine natin yung buong kwento. Sige po. Sa Luke 22:54-60.
They arrested Jesus and took him away. Ayan na po. They brought him in the house of the high priest. Peter followed them, but he did not go near Jesus. Nung hawak-hawak na po nila si Jesus, ay sumusunod po si Peter, pero malayo po siya. Yung ibang mga disipulo po ay wala na sa gantong pagkakataon. Okay, sa Luke 22 po, nakafocus na po dyan, hinighlight po ni Luke na si Peter na lang yung sumusunod kay Jesus. Okay po, the soldiers started a fire in the middle of the courtyard and sat together. Balik po tayo dyan mamaya. Tandaan niyo po yung verse 55 na merong apoy. Okay po. Peter sat with them. Ayan, next po. A servant girl, meron nang lumapit sa kanya. Peter sitting there near the light, she looked closely at Peter's face and said, tinignan niya si Peter. This man was also with him. Pero ano sinabi ni Peter? Girl, taray girl. Okay? Girl, I don't know him. Unang deny. Okay po? A short time later, another person saw Peter and said, you are also one of them. Sinabi niya na hindi niya kasama yung mga disipulo. Okay, so dininay niya po si Jesus pang ilang beses na. Pangalawa, but Peter said, man, I am not. Next po. About an hour later, meron na naman pong isang lumapit sa kanya. It is true, this man was with him. He is from Galilee. Okay, so halata po na si Peter dahil siya po ay taga-Galilee. Kumbaga kung meron ditong foreigner, kitang-kita na siya po ay foreigner. Hindi po ako foreigner Okay po. And immediately while Peter was still speaking, a rooster crowd, tumilaok na po yung manok, kagaya ng sinabi ni Jesus. And just like Peter, mga kapatid, like Peter, we too deny Jesus. Amen po ba? Hindi man po natin literal na sinabi na hindi ko kilala si Jesus, na hindi ako taga-Diaguia, wala akong relasyon sa Panginoon. Pero nakikita po sa ating mga buhay, kapag OA tayo. Narinig ko yung kay Ate Camille. May dalawang yatang uso Kapag OA, ano po yung OA? Now, we too deny Jesus kapag OA tayo. Number one, overconfident in our ability. We deny Jesus kapag masyado na po tayong nakafocus sa kung ano yung kaya mong gawin. Kung babalikan po natin sa kwento, no? Sinabi ni Jesus, Peter, i-deny mo ako. Pero ano sabi niya? Hindi, Lord, hindi kita i-deny. Mamatay man ako. So parang sinasabi po ni Peter, mukhang tama. Pero parang sinasabi po ni Peter sa kanya, hindi Lord, kaya ko si Satan. Kaya ko yan. Kaya ko mag-minister kahit hindi ako nananalangin. Kaya kong tumayo sa worship team kahit wala akong devotion. Kaya ko yun. Kaya kong mag-cell group kahit hindi ako nagsisik. Sinabi na leader mo, wag ka nang sumama doon sa mga maling kami. Hindi, kaya ko yun. We deny Jesus kapag we are overconfident in our ability. No? Overconfidence is the twin brother of pride. May kapatid po si overconfidence. Yung tinatawag po nating pride. And sabi po ni Billy Graham, Graham. Okay po, para iba yung naalala ko. Sabi po ni Billy Graham, the middle letter of the word sin, of the word Lucifer, and the word pride is letter I. Kapag ikaw na yung sentro, kapag ikaw mo, gusto mo na lang palaging ikaw. Hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagde-devotion, kaya ko naman. Magaling naman akong sumayaw. Magaling naman akong magsalita.
No, we rely on what we can do more than what God can do. May pera naman ako. Okay na yun. Di ba? Waka ka rin namang magaling, kaya hindi na kailangan manalangin. Medyo hawig naman. Hindi mo nga ma-identify. Ang ganda ng boses. Pero walang intimacy with the Lord. No, overconfidence is when we do things without the presence of the Lord because we think we can handle it on our own. Paano po malalaman? Kapag overconfident ka na? Kapag wala na si Kristo. And sinasabi natin, all glory belongs to God. All. Pag sinabing all. Pero nagtatampo ka pag di ka na-credit. No, Jesus did not need Peter's protection, but Peter's obedience. Minsan, Lord, para sa iyo to, magtatrabaho hanggang Sunday para malaki po yung tithes ko, para may mamibigay ako, para po sa inyo to, mag-aaral po ako hanggang ganito, para mabigay ng glory sa iyo. Kaya inuuna mo yung practice, inuuna mo yung mga bagay na hindi pinapagawa. So, hindi po yun kailangan ng Panginoon. Ang kailangan niya, yung pagsunod mo. Ang kailangan niya, yung pusong basag. Speaking sa kanina po, overconfidence sa Tagalog, sobrang yabang. May kwento po ulit ako. Hindi na po about sapato. Pero hayop pa rin po ang mga bida ngayon. Mahilig sa kwentong Okay? So meron po magkakaibigan, 2 bibe at 1 palaka. Baka iba alam na po, no? Ngayon, dahil summer na, yung pond, na kanilang teritoryo, matutuyo na. So, kailangan na nilang lumipat. Pero yung bibe, ayaw nilang iwan yung palaka. Kasi sila kaya pa lumipad Sa kwento ko, lumilipad yung bibe, ha? Kwento ko to. Okay? Ngayon, dahil concerned sila doon sa kaibigan nilang palaka, nakaisip sila ng napakagandang idea. Kumuha sila ng stick, kagat-kagat nila yung dulo. I-imagine nyo po. Tapos, lilipad sila, si palaka nakakagat doon sa gitna para makalipat sila. Teamwork. Ngayon, nung habang lumilipad sila, may nakakita sa kanilang isang magsasaka. Grabe, ang galing naman nun. Sino kayang nakaisip ng ideyang yun? Sabi ni palaka, ako. Sige po, iproseso nyo po. Yung sinabi niya pong ako, doon na po nag-start yung fall niya. Hey man, Proverbs 16:18. Proverbs 16:18. Your boast becomes a prophecy of a future failure. Yung yabang mo, yung magpapabagsak sa'yo. The higher you lift yourself up in pride or overconfidence, the harder you'll fall in disgrace. Be careful po. Wala po yan sa tagal. Hindi porket matagal ka na po sa Jagiya ay hindi ka na matutokso. Hindi porket matagal ka na sa Panginoon, hindi ka na magkakamali. When we are full of our foolish confidence, we act in the way of our flesh. Kapag sobrang tiwala mo na po sa sarili mo, ang nasusunod na yung sariling kagustuhan mo. Leaders, para po sa ating lahat, there is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless and most incurable kapag mayabang ka. Pag hindi ka umaamin, hindi ka sumusuko,
yung self-sufficiency, masyado kang believe sa kakayahan mo, wala ka ng prayer life, nagdidesisyon ka na lang without asking the Lord. Kasi sabi mo, experience is the best teacher. In James 4:6 po, but He continues to pour out more and more grace upon us. For it says, God resists when you are proud, but continually pours out grace when you are humble. Willing naman po talaga ang Panginoon. Nagpapagaling naman po talaga siya. Nagpapalaya naman po talaga siya. Kapag tayo po ay may pusong basag sa harapan niya. So we deny Jesus kapag letter O, overconfident in our own ability. Meron pa pong isa. Bakit po humantong si Peter na dininay niya si Jesus despite of all his achievement? 3 years niyang kasama si Jesus, 3 years silang body-body, 3 years silang nagbabanding, pero still, dininay niya po si Jesus. Pangalawa kasi, letter A, abandoning our prayer life. Iniwan po ni Peter yung prayer life niya. Yan po yung time na pumunta na po si Jesus sa Mount Olive para po'y manalangin. Dahil alam niya na mangyayari na yung kagustuhan ng Ama. At kasama niya po sila Peter doon, pero nakita niya po si Peter ay natutulog. Okay, sabi po ni Leonard Ravenhill, a praying man stops sinning, and a sinning man stops praying. Ang taong nananalangin po, hindi po naiiwasan o hindi na po nagkakasala. Pero ang Kristiyanong huminto na sa panalangin, nagkakasala na. Ang hindi pagdarasal ay tanda ng pagkayabang. Imagine, nagdidesisyon ka nang walang prayer, sobrang kayabangan po nun. No, hindi lang naman tayo nananalangin para humingi sa Panginoon, kundi yung makasama, maranasan natin yung presensya niya at makasama ka ng Panginoon. Ang problema po kasi sa atin, no, we Christians always wait for evil to be right up on us and in our face. Then we start to cry out for God's help to deliver us. Kapag nadyan na yung problema, tsaka ka mananalangin. Kapag na-scam ka na, tsaka ka mananalangin. Di ba? Kapag sira na yung pamilya mo, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ayusin mo yung pamilya namin. Prayer is not just about saying sorry, thank you, or asking for blessings. It is where you open your heart and God can change your life. Ang panalangin po, ang pinakatamang posisyon para magkaroon po tayo ng pusong basag sa Panginoon. Hindi yung kapag Sunday luluhod-luhod. No, wala pong sinasabing masama. Pero after Monday, wala nang prayer life. Kasi after tayo doon sa mapicturan, tapos mapost sa Jagia. Hindi, joke lang po. No? Kaya po na-deny ni Peter si Jesus. Kasi overconfident at hindi na po siya nanalangin. In Psalms 91 verse 1, Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. You are protected kapag nasa secret place ka. Sabi po ni Pastor Vlad, Satan attacks prayer because prayer attacks Satan. Amen? Kaya po, ayaw ni Satanas na nananalangin ka kasi yung panalangin mo, naaatake siya. Kung hindi ka niya kaya gawing masamang tao, gagawin ka niyang busy, tapos di ka naman nanalangin.
tapos ka na sa pagiging addict, o pwedeng hindi ka na ibalik sa pagiging addict. Pero bibigyan ka niya ng mukhang blessing para makalimutan mong manalangin. Na-deny po ni Peter si Jesus because of the two things. OA, overconfident and abandoning his prayer life. And wala pong exempted dito. Sino po inaamin na kagaya ni Peter, dininay na natin si Jesus? Amen? More than 3 times pa nga eh. Maraming beses, lalo na po sa leaders, speaking to all leaders po, no? Maraming beses dahil nakasanayan mo na, kaya okay lang. Kasi mukha ka namang magaling, kaya hindi na nananalangin. No, matagal na tayong disciple, pero matagal na rin tayong nagpapanggap. Pinapaniwala natin yung sarili natin na okay lang tayo. No? Until now, nakikipaglaro pa rin sa kasalanan. May secret ka pa rin kausap. Secret place sa'yo, secret conversation. Okay po? No? Puno ng yabang, puno ng pagpapanggap. That was Peter, and tayo rin po yun. Makita po natin na hindi lang to patungkol kay Peter, kundi patungkol po sa ating lahat. Tuloy po natin yung kwento. Dininay na po ni Peter si Jesus 3 times. At ang kasunod po nun, Luke 22:61-62. Luke 22:61-62. Nung dininay ni Peter sa pangatlong beses si Jesus, then the Lord turned and looked straight at Peter. Kita po ni Jesus si Peter. And Peter remembered what the Lord has said. So imagine nyo po, sila po ay nagkaroon ng titigan. Ngayon po, nakatingin po si Jesus sa atin. Before the rooster crows tonight, you will say 3 times that you don't know me. Naalala ni Peter, totoo yung sinabi ni Jesus. Then Peter went outside and cried with much pain in his heart. Hindi makontain ni Peter na dininay niya si Jesus. Pero po, then the Lord turned and looked straight at Peter. Yung titig na po yun ay hindi condemnation kay Peter. That was the look of love. Ngayon po, alam ng Panginoon ilang beses mo na siyang dininay. Alam ng Panginoon yung situation ng puso mo ngayon at nakatitig siya sa iyo hindi para i-condemn ka, kundi para ipakita sa iyo na mahal pa rin kita. Yung titig na po yun ay hindi panunumbat. Wala pong sinabi sa Bible. Sinabi ko na sa iyo eh. I-deny mo ako eh. Okay? Yung titig na po yun, sa verse 61, ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. At yung po yung nagpabasag sa puso ni Peter. Dahil po, makikita po talaga natin, no, na kapag kinompare po natin yung righteousness natin sa Panginoon, walang-wala po talaga tayo. So si Peter, nakita niya yung pagkakamali niya. Pero God is righteous. Totoo po, God is righteous, but He is also loving. Kapag nakita natin, di ba, lalo na pag matagal ka na, nagkamali ka, bumalik ka ulit sa maling relasyon, and nakita mong mahal ka pa rin ng Panginoon, parang ang tendency, bababa ka na lang sa ministry, kasi feeling mo, hindi ka karapat-dapat, pero mali. Ang tamang sagot po doon, pusong basag sa harap ng Panginoon. Lord, hindi ko kaya.
hindi ka lalayo. Hindi ka aalis. Hindi ka mambablock. No, hindi ka magle-left sa GC. Hindi ibig sabihin, no, na tinolerate siya ni Jesus. Pinakita po doon yung seriousness pa rin ng kasalanan. Okay? So, that look is also heart healing. Jesus wants to convince you of both seriousness of your sin and the steadfastness of His love. Hindi parang minsan kasi, okay lang, papatawarin naman na ako ng Panginoon. Pero hindi po ganun yon. Kaya tayo naiiyak every time na aalala natin na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kasi totoong nagkasala tayo. Pero totoo ring mahal ka pa rin ng Panginoon. Alam niyo po, ang pinaka-biggest na kasalanan o pagkakamali ni Peter ay hindi yung dininay niya si Jesus 3 times. Ano po yung pinakamalaking kasalanan o mali ni Peter nung umalis siya at bumalik siya sa dati niyang buhay? Gusto kang palayain ng Panginoon, pero huwag kang lalayo. Pusong basag sa harap ng Panginoon. So kung itutuloy po natin yung kwento, nangyari po kung ano po yung pinakarason kung bakit bumaba si Jesus is to save us. Pero hindi po siya nanatiling patay. Alam po nating lahat yan. After 3 days, siya po ay muling nabuhay. Ang kagandahan po sa story ni Peter, hindi po nagtapos sa Luke 62. May kasunod po yan. Pero this time, sabi ko nga kanina po, no, nakasulat po yan sa 4 Gospel. So pupunta po tayo doon sa John. Okay? After po, ng pangyayaring yon, pinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At yung mga disciple niya, pagkakita po sa tomb, wala na si Jesus. And that time po, bumalik po sa dating buhay si Peter. Punta po tayo sa John 21. I-journey po natin to, no? John 21. Doon na po tayo dun sa verse. Sige, i-add na lang. Pasok po ulit tayo sa kwento. Sa verse 7 po, so in short po, pumunta po si Jesus kung nasaan si Peter. Binalikan po ni Jesus si Peter. The follower whom Jesus loved said to Peter, ayan na po, ano na lang din, simula chapter 1, verse 1, para buo yung konteksto. Hindi po ako kakanta. Baka magulat ako. Hindi. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Pastora. Okay? So, ayan na po. Afterward, Jesus appeared again to His disciple by the Sea of Tiberias. It happened this way. Verse 2, Simon Peter, Thomas, okay, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, the 2 other disciples were together. Magkakasama po yung mga disipulo ni Jesus that time. I'm going to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. In short, bumalik po sila sa dati nilang buhay, kundi ang pangingisda, pero kahit anong gawin nila, wala po silang nahuli. Okay? Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Nandoon na po si Jesus, early in the morning signifies new hope. Panibagong pag-asa. Tapos na yung darkness, nandoon na si Jesus to bring purpose, to bring forgiveness, to bring restoration early in the morning. Magkakasama sila dun sa dilim, pero dumating si Jesus umaga. Naniniwala po ako na hindi aksidente. Kung na bakit umaga dumating si Jesus. Next po, verse 5.
He called, find out to them, friends, have not you any fish? Sabi nila, no, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Doon po sa John 21 verse 5, it reminds us po, no, na wala po tayong magagawa nang hindi kasama ang Panginoon. Wala silang nahuli kasi mga panahong yon, hindi nila kasama ang Panginoon. Pwedeng magaling ka po sa harapan ng Panginoon, pero walang bunga kapag hindi kasama ang Panginoon. At yung sinabi po, no, at nagkaroon po sila ng huli. Sige, next po. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter. Sobra po akong nano dito kasi talagang meron talagang word na love. Mahal pa rin siya ng Panginoon. Mahal ka pa rin ni Jesus. Walang nagbago. Sabi ni Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off and jumped into the water. May inalis po si Peter. Brinog niya. Binasag niya. Okay, next po is, the other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. Sabi ko, Lord, bakit kailangan specific? Bakit nilagay mo pa? Alam niyo po, malapit lang po yan. Ano po ibig sabihin? Alam ni Jesus yung sitwasyon ng mga disciple niya. Alam ni Jesus yung sitwasyon ni Peter at malapit siya sa kanila. Ano pong ibig sabihin? Kapag broken ka, malapit lang ang Panginoon sa iyo. Hindi siya malayo. So wag po nating isipin na galit ang Panginoon. Kapag nagpapakumbaba ka, malapit lang ang Panginoon. Next po, when they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Sabi ko po kanina, tandaan nyo po yung nasa Luke 22, verse 55. Pwede po nating i-flash. May nabanggit din pong coal nung time na dininay ni Peter si Jesus. At kung tayo ron, baka nanginginig na ako. Naalala mo yung dininay mo si Jesus? Parang ganito. No? Nakita mo ulit yung taong kasama mo nung gumagawa ka ng kasalanan? Pangangatog ka na kasama ng leader mo. Hala, baka nag-usap sila. Baka ganun yung isip ni Peter, no? Kanina, yung kanta, there's another, di ko kaya eh. Kaya pala lumabas, wala palang aksidente talaga. Okay? Another fire. Yung fire po nung tininay si Jesus, nung i-restore na po siya ng Panginoon, another fire. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga panahong nagkasala ka, dun ka rin niya itatayo. Kapag nakita mo yung asawa mo, hindi mo na makikita yung pagkakamali niya, pero makikita mo na kung paano kayo binago ng Panginoon. Pag nakita mo yung tatay mo, yung kapatid mo, hindi na yung galit yung maaalala mo, ang maaalala mo na kung paano ka unang pinatawad ng Panginoon. So doon po, balik tayo doon sa John 21. Grabe no, Lord, kakagaling mo lang sa tomb. Tapos, niready mo yung pagkain. Daming tayo ni Lord. Pero alam nyo, wala nang mas importante pa para sa Kanya kaysa sa'yo. Ibig sabihin, ikaw ang priority niya. Wala nang iba. When they landed, they saw a fire of burning coals, there with fish in it and some bread. Wala silang nahuli. So, ibig sabihin, gutom sila. And sabi rin po, no, sa Matthew 5, mas gusto ng Panginoon yung gutom. Dahil lumalapit sila sa Panginoon. Yung broken in spirit. And ready si Lord. Alam ni Lord yung pangangailangan ni Peter at ng mga disciple.
Okay po, next po. When they landed, they saw a fire burning coals. There were fish and eat and some bread. Verse 10, Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. Next po. Ayan po. So, kung itutuloy po natin, Simon Peter climbed aboard and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. Napaka-specific, no? But even with so many, the net was not torn. So, very significant din po yung 153. Yung iba, kasi may 153 species daw ang isda. Siyempre, ang daming nagsasabi, more than. Pero, ang ibig sabihin po niyan, yung gospel ay para sa lahat. Okay po? So, nag-i-start na po si Jesus, i-restore yung calling talaga ni Peter. Okay po, next. Simon Peter climbed aboard and have breakfast. None of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. So kung itutuloy po natin dyan, makikita po natin, no, Jesus is way more committed to you than you are to Him. Mas mahal ka ng Panginoon kaysa mahal ka niya, kaysa mahal mo siya. Grabe yung restoration ng Panginoon. Pero alam niyo po, no, ibabasahin po natin yan. Talon po tayo doon sa tinanong na po ni Peter. Tinanong na po ni Jesus si Peter 3 beses ulit. Sabi niya, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Isang beses, pangalawang beses. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Another question. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Intention ng Panginoon na makaramdam ng sakit si Peter. Intention ng Panginoon na masaktan tayo ngayon. Na magkaroon po tayo ng pusong basag sa harapan niya. No? Sabi sa Isaiah 57:15, TPT version, gusto po ng Panginoon na i-restore tayo. Alam niya yung sitwasyon mo. Alam niya na ilang beses ka nang nagpapanggap. Alam niyang malayo ka na pero active ka. Kung first timer ka, no, alam mo nang matagal ka nang pinapabalik ng Panginoon, pero wala pong aksidente kung bakit ka nandito. Sabi po sa Isaiah 57:15, for this is what the high and majestic one says, the one who fills the eternal realm with glory, whose name is holy. Si God po yun, si Jesus. Sabi niya, I dwell in high and holy place. Siya po'y nakatira nasa holy place, pero may kasunod po. But also with the bruised and lowly in spirit. Those who are humble and quick to repent. I dwell with them to revive the spirit of the humble, to revive the heart of those who are broken over their sin. To experience restoration, be broken over our sin. Hindi nabawasan yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Despite of all those sins, ang kailangan mo lang pusong basag sa harapan ng Panginoon. Ang hirap umamin lalo't pag leader ka na. Ang pinakamadali ay magpanggap. Peter denied Jesus
But Jesus still came to Peter. Pero po, makikita po natin na hindi po natatapos sa pagpapatawad. Full restoration doesn't stop at forgiveness. It moves beyond forgiveness to mission. Ang full restoration po, hindi natatapos dun sa pinalaya ka na sa maling relasyon, pinalaya ka na sa bisyo, pinalaya ka na sa yabang, kung ano pa man. Ang full restoration po ay yung maging parte ka ng mission. Feed my sheep. Maraming sa atin, kaya tayo umaalis kasi nakuha na natin yung paghilom na gusto natin. Pero hindi po doon natatapos. Ibinalik po ni Jesus yung calling ni Peter. He recommit and recommission. Jesus wants us to be one with Him, one in will, one in life purpose, one in our desires. So when we have failed, we come to Him not only saying, I messed up, please forgive me. We come to Him wanting to be restored to mission. Lalapit tayo sa Panginoon, hindi para aminin ng Lord, nagkamali ako. Pero yung pag-amin mo, ayun din yung pag-commit mo sa sarili mo, Lord, gamitin mo ako sa ibang tao. March 5 po, nung may message ako ni Pastora. And, yun nga po, sabi niya, Gelay, musta? Hindi po normal na conversation namin ni Pastora yon. So sabi ko nga, ang unang response ko po, sinin ko muna si Pastora. Tapos binessage ko si Ate Kat. Ate, bakit nangangumusta si Pastora? Iniisip ko, what for na ba ipipid niya? Okay? Pero po, sabi ko, okay lang po, Pastora. May hehe pa nga yun eh. No? Tapos sinabi niya, ikaw mag-share si Sunday kasi speaker ako sa JLS. And sabi niya, gamitin mo yung brokenness ni Peter. Kung paano niya dininay si Jesus at kung paano siya ni-restore. And habang binabasa ko po yun, hindi ko po makontain yung pag-ibig ng Panginoon. Lagi ko sinasabi sa small group namin, maraming beses po, iyak din tuloy ako, Alex. Maraming beses po na akala ko okay na ako. Kung alam nyo lang po yung past ko, yung iba dito alam yung kalokohan ko before, 10 years na po ako sa Jagia, pero hindi po naging perfect yun. Maraming beses po na dininay ko si Jesus. Yung iba I was abused sexually. So ginamit ko yon, yung pain ko, para pumasok sa relationship with my same gender. Ilang taon po akong natali sa ganong sitwasyon, sa ganong kasalanan. And sobrang worse po ng ginawa. Umiiyak na lang ako dun sa Panginoon, Lord, nagigilty ako eh. Sabi ko, Lord, ayoko na ng ganito. Alam mo yung willing ako, alam ko nasasaktan ko ang Panginoon, pero paulit-ulit, tinapos ng Panginoon yung maling relasyon na yon, pinalaya ako ng Panginoon, pero hindi ako nakalaya sa self-guilt ko. Pinaniwala ko yung sarili kong healed na ako, okay na ako. Kaya I stopped pursuing Jesus about that pain. Kasi okay na ako, Lord. Pero, naalala ko noon, yung sa mentoring po na nagbigay ng mga sticker. Meron doon sticker, kung maalala nyo po, meron doon, you are healed, you are loved. Kilala nyo po sino nagbigay sa akin noon? Si Ate Pau. Nung na-receive ko po yun, sabi ko, okay na ko, Lord. Alam ko na to. Parang ganon, yabang. Kasi ayoko na pinaniwala ko po yung sarili kong okay na ako sa ganon. Kasi hindi ko naman na ginagawa eh.
parang mukhang okay na. Pero alam niyo po, maraming beses na ayoko magpagamit. Kasi feeling ko, ang dumi-dumi ko pa rin. Maraming beses na ayoko na, lagi ko nasasabi, ayoko matin ng mentoring ng mga panahong yon. Kasi para saan pa, alam ko namang nakikipaglaro ako sa kasalanan. Pero sila Ate Vine po sinasama ako. Yung kanina mabasa nyo, Jesus prayed for Peter. Umiiyak ako maraming beses. Lord, makakaalis pa ba ako? Naging addict ako sa porn. Lord, makakaalis pa ba ako dito? Paulit-ulit na lang. Palagi na lang. Magiging okay ako, tapos hindi na. Magiging okay ulit ako, tapos hindi na. Sinukuan ko na po yung sarili ko. Mukha lang po akong active. Pero, wala po talaga ako. And as I journey this po, no, kaya ako pala nandito. Hindi dahil pupunta si Pastora sa JLS, kundi para sabihin sa akin ng Panginoon, pinagkakatiwalaan pa rin kita. Wala palang aksidente. Habang napipray po ako, hindi ko ma-contain yung love ng Panginoon. Hindi na ako umiiyak kasi slave by sin. Pero umiiyak ako kasi I am saved by grace. Paulit-ulit. Hindi lang pala, si Lord pala, hindi lang para sa mga sa labas, kundi para talaga siya sa mga taong nasa loob. Kaya po ako nakabalik. Kaya ako sa inyong harapan. Alam kong nilaban po ako sa panalangin. Si Ate Kat po, alam ko pinapanalangin niya ako palagi. Ni Ate Pao, tandang-tanda ko yun. Kasi di ko nakakaya makipagtinginan ng mata sa mata kasi alam kong may ginagawa ako eh. Pero ang sabi, ang ano lang po sa akin ni Ate Pao, ang higpit-higpit nung pagtapik niya, walang salita. Para ipaalalang pinatawad na ako ng Panginoon na malalagpasan ko. Ngayon pa di mo alam, no? You're struggling with sin. Hindi mo alam, makakalaya ka pa ba sa maling relasyon? You invest more emotion that hindi mo alam kung kaya mo ba yung yung hindi kasama yung taong yan. Pero sinasabi sa'yo ng Panginoon, let go. So sa tingin mo, Lord, makakalaya pa ba ako sa pornography? Makakalaya pa ba ako sa maling relasyon? Ang sagot ay oo. Kasi pinalangin ka ng Panginoon at alam niyang makakaya mo. Ang kailangan mo lang, basag na puso sa harap ng Panginoon. May nananalangin po para sa iyo. Yung pangalan po ninyo nandoon. Kaya po ako nakabalik, hindi dahil bumalik ako. Kaya ako nakabalik kasi mahal ako ng Panginoon, pinalangin ako ng mga kaibigan ko. Kaya ako nahuli. Kasi hindi ako para doon. Tago ako ng tago, pero nahuhuli pa rin ako ng nahuhuli. Ibig sabihin, paulit-ulit akong nililigtas ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay pusong basag sa harapan ng Panginoon. Hindi na natapos sa pagpapatawad, hindi aksidente na tayo po yun nandito. Ang rason po kung bakit tayo binabasag ng Panginoon ay para gamitin niya. Huwag mo nang duktungan yung tinuldukan na ng Panginoon. Ngayon po tayong lahat. Marahil meron ditong hindi mo alam, gustong-gusto mo na talagang makalaya. Pero nagdududa ka na sa sarili mo, Lord, pwede pa ba? Ang tagal ko nang nawala sa simbahan. Pwede mo pa rin ba akong gamitin? Ang sagot ng Panginoon, oo. Lord, kaya mo pa ba akong paghilumin sa sugat kong to? Ang sagot ng Panginoon ay oo. Lord, kaya mo pa rin ba akong pagkatiwalaan kahit paulit-ulit akong umalis? Ang sagot ng Lord ay oo. Pero ang kailangan mo ay pusong basag sa harapan ng Panginoon. Pwede po tayo pumikit lahat. Habang pinapakinggan po natin yung worship, magkaroon po tayo ng time with the Lord, ng pusong basag sa harapan ng Panginoon.
pagtitig ni Jesus nung nagkamali si Peter. I know po the presence of God is in here. Alam niya yung puso mo, alam niya yung mga pagkakamali mo, at alam niya yung kagustuhan mong makabalik sa Kanya. Hindi malayo si Jesus. And this time po, ito yung moment na bumalik tayo sa pagmamahal niya. Lagi sa atin sinasabi, go back to the cross. This time po, nandito po yung cross. And the Lord is asking, pwede kang lumapit sa Kanya. Pwede po kayong pumunta sa cross, maranasan ulit natin yung pag-ibig niya, yung pagtitiwala niya. Let us be broken once again in front of Jesus' feet. Muling magpapagamit. Hindi po nanunumbat ng Panginoon. Sa bawat patak ng luha, Walang nagbago. Mahal ka ni Jesus. aking kahinaan. Kung saan ka nadapa, doon ka rin niyang tutulungan makabangon. Sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay. Let us be honest sa harap ng Panginoon. Lord, mali ako. Lord, naging mayabang ako. Lord, nakikipaglaro pa rin po ako sa kasalanan. Pero gusto ko pong makabalik. Tulungan niyo po akong magbago. Sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah, Lord Jesus. Bawat tanong ng buhay, suliranin, di Kung pwede po natin pag-pray, mga leaders, pwede po tayo mag-minister sa isa't isa. Let us declare healing, apply the blood of Jesus, His forgiveness, His trust. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabakin sa atin na tunay. O ang alay ko
worship the Lord. Accept His forgiveness. Accept the calling. Sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil mahal mo kami, Lord. Despite of our weaknesses, Lord, despite of all our sins, Lord, you still love us. Mahal mo pa rin kami, Panginoon. Pinagkakatiwalaan niyo pa rin kami, Panginoon. And I pray, Lord, na hindi lang po kami na-move by emotion, pero lubusan po naming naiintindihan na pinagkakatiwalaan mo kami, Panginoon, at tinatanggap po namin yung kapatawaran na nanggagaling sa iyo. Lord, sa lahat po ng mga taong nandito, Lord, I pray, Lord God, that we experience, Lord, the joy of our salvation. Hallelujah, Father. Malaya po kaming maglingkod sa iyo, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na manatili yung puso naming basag sa harapan mo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming itama, Lord. Patuloy niyo po kaming idisiplina, Lord God. Patuloy niyo po kaming gamitin pa, Lord God, sa mas malawak at mas malalim, Lord God, na aming pagkatawag. Salamat, Lord. Kagaya ni Peter, I know, Lord God, that every one of us receive, Lord God, the restoration that coming from you. Thank you, Lord God, for your amazing love. Thank you, Lord God, for amazing grace, Lord. Thank you for this brokenness, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I speak healing. I speak life. Lord God, I speak revival, Panginoon. We receive, Lord God, your love, your forgiveness. Maraming salamat, Panginoon. Continue, Lord God, na kausapin kami ng iyong pag-ibig, Lord. Basagin mo, Lord, ang mga pusong mapagmataas. At mag-decide kami, Lord God, na magpagamit sa iyo. Sige, pwede po nating i-worship sabay-sabay ang Panginoon. This time, sa pagkakatayo mo mula sa pagkakaluhod, hindi natatapos sa pagpapatawad, hindi natatapos sa paghingi ng tawad, kundi magsisimula sa isang pangako na magpapagamit ka. Na hindi ka na aalis, na hindi ka na babalik sa dati mong buhay, na sa Panginoon ka na kahit anong mangyari. Let us worship the Lord.
iyong presensya, maghari ka. Amen and amen. Peter failed so big, but Jesus gives him such a big job. Sobrang laki ng pagkakamali ni Peter noong mga panahong dininay niya si Jesus, yung mga panahong bumalik siya sa dati niyang buhay. Pero dahil sa wagas na pag-ibig ng Panginoon, pinagkatiwalaan siya. After ilang weeks, bumalik po si Peter at siya po ay nag-share ng salita ng Panginoon. Peter is the first leader of the church. More than 3,000 sa isang preaching ang nakakilala sa Panginoon dahil nagpagamit siya sa Panginoon. And this time, pare-pareho po tayong nagkamali sa harapan ng Panginoon. Pero pare-pareho po tayong pinagkakatiwalaan ulit ng Panginoon. You are part of this great harvest. We will reach more people. We are able to love them. Kasi buo na yung puso natin. Malaya na po tayo. And this time, magpapagamit po tayo sa Panginoon. If you truly love Jesus, then feed His sheep. We will win more disciples. Engage in great harvest. Receive the healing, receive the forgiveness, receive His grace. No turning back, no turning back. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil tunay ngang nagpapatawad ka, Panginoon. Tunay ngang nagpapalaya ka. At tunay ngang, Panginoon, na may gandang plano ka, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, I pray na bawat isa, Lord God, ay nakaranas, Lord God, ng pag-ibig mo ngayon. At itong pag-ibig na ito, Panginoon, ay aapaw sa aming mga puso upang magkaroon po kami ng kakayahan ng umibig din po ng iba. Lord, alam ko, Panginoon, na meron kang napakagandang plano, Lord God, sa bawat isa, Lord, sa Jagia family. Thank you, Lord God, for this brokenness, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil Ikaw ang bumabasag sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. And this time, Lord, once again, we recommit, Lord God, our calling. We will recommit, Panginoon, sa mission, Lord God, sa mga bagay, sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat at gamitin mo kami, Lord God, sa ibang tao na nais mo rin magkaroon ng relasyon sa iyo. Sa iyo ko po ibinabalik lahat ng papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo po, hindi ko na po alam kung makakabalik pa ako sa Panginoon ng mga panahong yon. Pero yung mga panahong pinagdududahan ko po ang Panginoon, yun din po yung mga panahong pinagkakatiwalaan niya ako. Nagdi-disciple na po ako ng mga kabataan ngayon. Hindi na by my own strength, pero dahil niligtas ako ng Panginoon. Hindi lang po tayo lumuhod, umiyak, pero this time, magpapagamit po tayo. Great harvest is waiting for us. Palakpakan po natin ang Panginoon.